Hi! Welcome back to Braille's channel. Hi guys, this time ay mag-iba naman po tayo ng topic. Balik po tayo sa ating AdSense account. Itong ibabahagi natin ay para sa lahat ng YouTuber o monetizing content creator na hindi pa nakakapag-resubmit ng kanilang tax information. Kung hindi nyo pa nagagawa to ay dapat na magawa nyo na agad ngayon bago pa mag-expires ang inyong tax form. Kung paano ang steps-by-steps process ay yan po ang ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po nating YouTubers o content creator. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. To all earning YouTubers or content creators. Dapat mo itong gawin to avoid higher tax. How to resubmit tax information sa Google AdSense 2025. Detalye all. Alamin. Alam niyo po ba? Na bilang isang monetizing YouTuber ay obligasyon po natin na mag-submit ng ating tax information kay AdSense for every 3 years. Kung makikita niyo po sa AdSense guidelines na ang lahat ng monetizing creators ay kailangang mag-update ng kanilang tax info even nothing has changed. Ito ay ginagawa after 3 years of signing as YouTube Partner Program. Dahil kung hindi natin mairesubmit ang tax info natin ay mas malaki ang magiging tax natin, kaya mas liliit lang ang ating kikitain sa ating channel, dahil pwede tayong mabawasan up to 24% tax sa total earnings natin monthly. Sobrang laki, hindi ba? So, paano nga ba mag-resubmit ng tax information sa Google AdSense ngayong 2025? Steps on how to resubmit tax information. Narito ang brief summary kung paano natin ma-accomplish ang tax info. Una, mag-sign in sa ating AdSense account, click Manage Settings, scroll sa Payments profile and click Edit next to United Stated Tax. Then click Manage Tax Info. Para sa detalyadong pag-accomplish, let's begin. Una ay mag-sign sa ating AdSense account, then sa Payment Info piliin natin ang YouTube Philippines sa Payment Account as you can see below. Then sa bandang baba ng Settings, i-click lang ang Manage Settings. Once okay na, i-scroll down mo lang hanggang sa makita mo ang United States Tax Info, i-click mo lang ang pen sign for edit. At i-click lang ang Submit New Form, so gagawa po tayo ng bagong tax form para sa US. Click lang ang Start New Form, then mailalabas na reminder, basahin po muna bago mag-start para may idea lang po tayo. Then click Start Form. Once nakapag-start na po tayo ay mag-redirect po ulit tayo sa Signing Proper. Need lang ulit natin mag-sign in sa ating AdSense account. At ito na, mag-start na po tayo sa ating tax information. Sa Step 1, click mo lang ang Individual since tayo lang naman ang sole owner ng ating account. Then click Next. Then click lang ang No, since hindi naman tayo residente ng US. Then click Next. After nito ay mag-select na po tayo ng ating tax form, which is yung W8BEN ang piliin nating tax form. Once may tick mark na, i-click lang ang Start Form sa first part. Ilagay po natin ang ating legal full name o yung tunay nating pangalan at hindi ang pangalan ng channel natin. Huwag po kayong magkakamali dahil mahirapan na po tayong mag-edit nito once na isubmit na po natin. Halimbawa, ang pangalan ng channel mo is Magandang Dilag pero ang tunay mong pangalan ay Maria Cristina Breilez, ito ang dapat nating ilagay. At pagkatapos sa country of citizenship, piliin natin ang Philippines. Then ang sunod ay ang ating full address. Ilagay nyo ang street address, barangay kung saan kayo nakatira, city at ang zip code. Once okay na ay i-click lang ang mailing address if pareho lang naman ang permanent at mailing address. Once okay na, click Next. Ang next step ay sa tax treaty na. Sa portion ng Are you claiming reduced rate of withholding? I-click ang Yes, I am eligible for a reduced withholding rate. Then tick mark ang resident of the following country within the income tax treaty. At piliin lang ang Philippines. Ang sumunod ay ang special rates and conditions. I-click lang natin ang other copyright royalties. Then sa article piliin natin ang Article 13 and Paragraph 2E at ang withholding rate ay 15% reduced treaty. Then sa reason, i-click din natin ang box as a tax resident of the country identify in the tax treaty section. At pagkatapos,
Piliin natin ang Article 13 and Paragraph 2A at sa withholding rate ay 15% reduced treaty ulit. Then tick mark yung services or other business income. Then sa article piliin natin ang Article 8 and Paragraph 1 at ang withholding rate is 0 reduced treaty. Then check the box as a tax resident of the country identify in tax treaty. Then sa motion picture and TV royalties, i-check lang ang box then piliin ang Article 13 and Paragraph 2A, then 15% ang withholding rate. Then check ulit ang as a tax resident of country identify in tax treaty. Then click na ang next. Sa step 4, ito na yung activities and services performed in US. I-click lang po natin ang no, since wala naman tayo sa US, then check I certify that the services provided to Google will be performed solely outside the US. Then click next. Ang step 5 natin ay para sa tax reporting documents delivery preferences. Dito ay piliin po natin ang Go Paperless since mas madali ang transactions kapag paperless at through online lang ang pag-notify at pagbibigay ng documents. I-click lang ang I accept the paperless delivery agreement then click next. Sa step 6 naman document preview, pwede natin ma-view ang ating ginawang tax info para ma-check natin kung may mali sa data o tama na. Once okay na ay i-click lang ang I confirm that I have reviewed the generated tax document, then click na ang next. Sa step 7, certify and sign i-check lang ang under penalties of perjury. Pagkatapos, i-click ang yes, I am the beneficial owner named in the tax identity section. And finally click submit. Once nakapag-submit na po tayo makikita nyo po sa summary ng ating tax form na accepted na ang ating tax info at ang expiration ng ating tax ay nagbago na naging year 2028 na siya. Kaya pagdating ng year 2028 ay mag-resubmit ulit tayo ng bagong tax form. At para malaman natin kung approved ba ang ating ginawang tax form o hindi ay buksan po natin ang ating Gmail account at dito nga ay makikita nyo na approved na ang aking tax information. Success ang ginawa nating tax info. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng mga monetized content creator para makapag-resubmit ng kanilang tax information. Reminder lang din pala, make sure na mailagay nyo po ang inyong TIN number sa first part ng ating tax form para makaiwas po tayo sa pag-reject ng ating form. At sa iba pang mga topic na nais nyong ibahagi natin ay maaari po kayong mag-comment down para magawan po natin ang tutorial tips for you. Marami pong salamat ang God bless po sa lahat.